Magandang araw sa inyo mga tagapakinig. Ako po ang inyong si Tita Cor, ang inyong tagapagsalaysay. Tunghayan natin ngayong araw ang kwento ni Arthur, 20 years old from Taguig. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Ito na ang confession ni Arthur. My girlfriend keeps telling me about her past Gerger experiences. She shares them so openly, so casually, as if she's just talking about random memories from her past. And every time, she expects me to just keep an open mind about it. Sabi niya, wala nang meaning ang mga yon. Matagal na raw nangyari at hindi na dapat bigyan ng bigat. She insists that it's just part of her past and has nothing to do with our present or future. Pero sa tuwing nagkukwento siya, may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Hindi ito sakit, pero para bang may bumibigat sa loob ko. Isang matinding lungkot na hindi ko kayang basta isang tabi. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang epekto sa akin. Hindi naman ako bago sa ideya na lahat tayo may nakaraan. Alam kong may mga ex siya. Alam kong hindi ako ang una niyang nakarelasyon. Hindi ko rin iniisip na dapat ay ako lang ang naging lalaki sa buhay niya. Pero iba kasi yung marinig ko mula mismo sa kanya ang mga detalye. Minsan, parang wala siyang filter. She would share intimate details. Kung paano sila nagsimula, kung paano nangyari, kung ano ang mga ginawa nila. At habang nagsasalita siya, pakiramdam ko, parang naiiwan ako sa isang sulok, pinapanood lang siya mula sa malayo, habang unti-unting gumuguhit sa utak ko ang mga larawang hindi ko naman ginusto. Sinabi ko na sa kanya na sana wag na siyang magbahagi ng mga ganitong kwento. Hindi ito nakakabuti sa akin, hindi ito nakakatulong sa relasyon namin. Pero she brushes it off as if I'm just overreacting or being too sensitive for no reason. Parang sa kanya, ako ang may problema. Dahil hindi ko ito matanggap ng ganoon kadali. Lagi niyang sinasabing, bakit? Wala naman yun eh. Hindi na importante yun. Pero kung hindi na importante, bakit kailangan pang pag-usapan? Bakit kailangan ko pang marinig? Minsan, nagtataka ako kung napapansin ba niya kung paano ako tumatahimik tuwing nagkukwento siya? Kung paano ko pilit iniiba ang usapan o kung paano ko iniiwasang tumingin sa kanya dahil ayokong ipakita na nasasaktan ako. Ayokong aminin na sa bawat detalyeng sinasabi niya, parang may bumabawas sa akin. For a while now, I've been seriously contemplating proposing to her this year. Akala ko, handa na ako sa susunod na hakbang ng buhay namin. Mahal ko siya. Wala akong duda doon. Sa kabila ng lahat, she has always been someone I envisioned spending the rest of my life with. Pero habang tumatagal, parang nagiging malabo na ang lahat. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga kwento niya. Kahit anong pilit kong sabihin sa sarili kong wala na yang halaga. Kahit anong pilit kong paniwalain ang sarili kong hindi ako dapat maapektuhan, hindi ko magawa. Sa halip na makalimutan, pakiramdam ko ay mas lalo akong nalulugmok. Alam kong past is past pero bakit parang ako lang ang kailangang mag-adjust? Mahal ko siya pero mahal ba niya ako? Kung hindi niya man lang iniisip na maaaring hindi ko gustong marinig ang mga bagay na iyon? Na baka hindi ko gustong malaman kung paano niya minahal ang iba bago ako? Na baka hindi ko gustong malaman kung paano niya ibinigay ang sarili niya sa iba na sa paraang akala ko ay akin lang? Hindi ko naman sinasabihan na burahin ang nakaraan niya. Hindi ko naman hinihiling na itanggin niya kung sino siya o kung ano ang pinagdaanan niya. Pero sana, bigyan niya ako ng konsiderasyon. Sana maintindihan niya na hindi lahat ng bagay kailangang ikwento. Ngayon, nararamdaman kong unti-unti akong napapagod. Hindi man gustuhin pero parang nagsisimula na akong mag-move on sa kanya.
kahit nasa relasyon pa kami. Hindi ko pa sinasabi pero sa loob-loob ko, parang nagsisimula na akong mag-silent quit sa relasyon namin. At yun ang mas nakakatakot, na baka dumating ang araw na wala na akong maramdaman para sa kanya. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil sa unti-unti nang nauubos ang sarili kong damdamin sa paulit-ulit na sakit na hindi niya naiintindihan. At kung dumating man ang araw na iyon, alam kong wala akong ibang masisisi kundi ako rin. Dahil ako ang nagtiis, ako ang nanahimik, ako ang naghintay na intindihin niya ako kahit alam kong baka hindi niya yon kailanman magawa. Galing kay Arthur from Taguig. Salamat sa iyong sulat, Arthur. Alam mo, Arthur, hindi ka mali sa nararamdaman mo. Past is past. Yes, pero hindi ibig sabihin na dapat idetalye lahat, lalo na kung alam ng partner mo na it causes you discomfort. Ang respeto sa relasyon ay hindi lang tungkol sa pagiging faithful ngayon. Kasama rin dito ang pagkonsidera kung ano mga bagay na makakasakit sa partner mo emotionally. Sa isang healthy relationship, both sides adjust. Kung sa kanya okay lang mag-share ng past pero sa'yo mabigat, dapat may middle ground. Hindi pwedeng laging ikaw lang ang magtitiis. Hindi pwedeng i-validate niya ang feelings mo dahil just because wala na yon. Your emotions are valid simply because they exist. You need to communicate this again, pero this time with clarity and firmness. Hindi para makipag-away, kundi para mas malinaw niyang makita na ito ay hindi simpleng pagiging sensitive, kundi isang boundary na dapat respetuhin. Sabihin mo, hindi ko binubura ang nakaraan mo pero please let's not go into details na alam nating makakaapekto sa relasyon natin ngayon. Kung mahal ka niya, she'll understand and adjust. Kung hindi niya kayang magbago kahit na malinaw mong nasabi na nasasaktan ka, tanungin mo sarili mo kung handa kang magpakasal sa isang taong hindi marunong i-consider ang emotional needs mo. Love is not just about acceptance. It's also about protection. At kung hindi niya kayang protektahan ang puso mo sa maliit na bagay na ganito, paano pa sa mas malalaking pagsubok? Hindi mo kailangang mag-silent quit. You owe it to yourself na magsabi bago ka tuluyang maubos. Yun lang ang maipapayo ko sa'yo and sana maging maayos ang lahat sa inyo ng iyong girlfriend. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa muling kwento!